Ligtas ang estudyanteng dinukot, kinidnap dyan po sa Taguig City at wala daw pong ransom na binayaran. Sa press briefing sa Malacanang, ilang beses na idiniin ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kaugnayan ng Pogo sa ilang kaso ng kidnap for ransom sa bansa. Ibabalita yan ni Eden Santos. Then, kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na sangkot sa operasyon ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator ang dumukot sa isang estudyante ng isang prestigyosong international school sa Taguig City. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Remulla na maging ang pamilya ng biktima ay dating operator ng Pogo. Like it, natin make it clear, hindi pa tapos to. Ito ay resulta ng Pogo. Uulitin ko, ito ay resulta ng Pogo. We suspect na ang tinanggal ang biktima ay galing sa pamilya na nag-ooperate ng Pogo dati. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. Anya, nailigtas ang biktima bandang alas 8 ng gabi ng February 25, 2025 sa Parañaque area matapos makita ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group na nakasuot ng pajama, nakatayo sa gitna ng kalye na may benda ang kamay. Una rito, hindi na nakauwi ng kanilang bahay ang biktima nitong February 20 pagkatapos pumasok sa paaralan. Sunod na natagpuan ang abandonadong Everest vehicle na sinakyan ng biktima sa off-ramp ng southbound ng C5. Natagpuan namang patay sa isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan ang driver ng biktima nitong February 21, 2025. Sinabi ni Remulla na humingi ng $20 million ang mga kidnapper at noong Sabado ay naglabas ng video ang mga ito bilang proof of life kung saan ay pinuputulan ng daliri ang biktima. Pero nilinaw ng kalihim na walang ransom na nakuha ang mga sindikato. Let me make another point clear. Ransom demand went from $20 million to $1 million to no ransom being paid by the family. I would like to congratulate the AKG, the NCPRO, for their vigilant efforts in chasing after this. This is a function of effective policing. Ginamit nila ang kanilang resources, lahat ng kanilang human resources, intelligence sources, para matukoy kung nasaan ito. Sa panig ng PNP AKG, sa mga naitalang kaso ng kidnapping sa bansa simula noong nakalipas na taon hanggang sa buwang ito ay may ilan sa mga miyembro ng sindikato ang dating empleyado ng Pogo. Out of the 32 incidents last year, there were 8 Chinese victims that were former employees po ng Pogo. And for the current year, out of the 8, meron po tayong 2 na pinaghihinalaan po natin reported din na dating involved sa Pogo. Sa muling pamamayagpag ng kidnap for ransom, sinabi ni Remulla na malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, in full knowledge na kasi ang AKG at ang NCRPO at ang buong police force sa sindikatong to. We know the members, we have knowledge kung saan sila nakatira, saan sila ang hideout nila, saan ang safe house nila. So expect that in the next few days ay mag-intensify kami ng drive para mahuli sila lahat. That's exactly the directive. Kung in full knowledge na, habulin nyo na lahat yan. Sa tanong kung lumakas ang loob ng mga sindikato na gumawa ng krimen sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, ito ang sagot ni Remulla. Hindi naman. Makikita lang natin actually na gumagaling ang PNP sa solution efficiency nila sa mga kasong ganito. Sa mga dati, tumatagal to
at madalas ay nauuwi sa namamatay ang biktima o nagbabayad ang mga pamilya. Ito sinigurado namin na ni piso walang ilalabas. At kung posible ba itong isisi sa nakalipas na Administrasyong Duterte? We have no aspersions to that effect. Ang sabi lang namin ay galing sa Pogo. So, for wherever they came from, whoever gave their licenses is immaterial to us.